Magandang umaga po mga ka-farmers. Yan po nga, dito po tayo sa kubo ng aking bayaw. Kasi ngayong araw na to mag-aabono po tayo. Yun na natin, ngayon tayo mag-i-start mag-abono. Araw nga pala ngayon ng Miyerkules, day off natin sa kampanya natin pinapasukan. Kaya ngayon dito tayo sa ating munting taniman para mag-abono. Ito nga pala yung ating sako ng abono na in-stock dito sa kubo, 2 sako. Ito nga parang makikita nyo ito, dito sa akin sa bayo ko to. Nung isang araw nag-abono na sila. Araw ng linggo yata, Lunes, nag-abono po sila dito sa kanyang taniman po. Ako naman sa ngayon, mag-aabono naman doon sa ating munting taniman niya. Pero hindi natin ubusin itong mga ka-farmers, itong abono na to, kasi labis naman to. Susunod ulit natin ito yung abono. Parang 2 beses siguro tayo maglalagay ng abono. Parang siguro susunod na buwan ulit, abono ulit tayo. Ano mga ka-farmers, ito muna yung ating gagawin ngayon. Hindi po talaga pwedeng walang abono yung ating pananim kasi hindi talaga magbibigay ng magandang bunga ng ating saging, yung ating kape, kahit ano pa, kung ano naman yung tanim natin. Kailangan talaga mayroon talagang pataba, mga ka-farmers. Pakita po sa inyo kung ano yung tsura ng ating abono. Yan mga ka-farmers, ganyan mo nga po pala ang itsura ng ating abono. Yan, no? Parang asuka lang mga ka-farmers. Baka may magkamali. May lagay sa kape mga ka-farmers. Ayan o. Sa kapeng tinitimpla mga ka-farmers, baka magkamali. Pero mukhang asuka lang siya. Ganito itsura lang mga ka-farmers. Parang crystal lang siya. Yan, hindi ko lang alam kung ano yung malalaki na to mga ka-farmers yan. Kung ano yung malalaki na yan. Pero siguro kasama rin siya. Ganyan talaga, hindi lang siguro nadurog ng maayos. Yan, ganyan mga ka-farmers yung ating abono. Itsura ng ating abono. Yan ay ilalagay natin ngayon sa ating mga halaman. Yan lang, meron tayong timba. Yan. Liligyan natin sa timba. Tapos saka natin ilalagay doon sa tabi ng puno ng ating mga halaman. Abang-abang lang mo mga ka-farmers. Ngayon ay sasalin ko muna sa timba. At syempre, bago natin lagyan ng abono yung mga halaman, tatanggalan muna natin ang mga damo na nasa tabi, nasa puno, bago natin lagay para siguradong nasa lupa yung abono natin ilalagay. Wala doon sa mga dahon, yan, dahon na tuyo, yung dapat wala doon. Hanggat maaari sana ay diretso sa lupa yung ating abono. Yan, sana rin umulan mamaya para matunaw kagad yung ating abono. Yan mga ka-farmers. Yan mga ka-farmers, lalagay ko na sa timba yung ating abono. Sasali natin para hindi tayo mahirapan. Ito yung katimba, siyempre madaling mag-abono, hindi yung kasako lang. Ito lang muna para medyo magaan. Kasi bibit-bitin lang natin sa mga farmers. Ganyan lang mga farmers. Ito, parang mamamalengke ka.
Yan, abang-abang lang po mga ka-farmers yung ating pag-abono. Maraming salamat. Layak yung mga puno ng saging para diretso nga sa sinabi ko nga kanina, diretso dapat sa lupa yung ating abono. Tanggalin muna natin mga layak para siguradong punta sa puno niya yung ating abono. Bago natin siya hagisan ng abono.
Yan mga ka-farmers. Malinis na yung mga may puno ng saging bago natin tanim. Yan. Yan mga ka-farmers, nalinisan ko na yung mga malinis na yung mga puno. Hindi naman talagang kuan. Hindi mo natin masasayad. At least nawala yung mga timbon na damo. Yung mga timula. Yan. Ganyan na lang mga ka-farmers. Malinis na. Ngayon lalagyan naman natin ng abono. Yan. Pati yung yan, meron din tayong kamuting kahoy. Yan, ilang puno rin yung ating kamuting kahoy na yan. Yan mga ka-farmers. Para bigyan tayo ng magandang bunga, kaya kailangan nating abonuhan. Mga ka-farmers, ganito lang po yung pag-aabono natin. Paikot lang ng puno. Yan. So, lalo na ito ating mga bagong tanim na saging, kailangan maabonohan. Lamay na rin natin itong mga gabi. Mas mabilis. Mabilis siyang lumaki. Kaya yung itong mga subwal na to, lilipat din natin itong mga subwal na iyas. May makukuha tayo. Ibong ano yun. Isang puno lang. Isang subwal lang. Lilipat natin yan. At itong guyabano. Ayan mga farmer. Ito natin din. Lahat na. Ito mga farmer. So lahat abunuhan natin pati yung kamuting kahoy. Abunuhan na rin. Yan mga ka-farmers, tapos na nating abunuhan yung area na to. Yan. Ayan na, may mga abono na siya. Yan. Yung mga ka-farmers, may mga abono na. Yan, lahat ay ating nalagyan. Yan yung mga ka-farmers ang pag-abono natin. Next month, malay mo natin, yung natira natin, abono no, ngayon ay mag 26 ng June, July ulit, mga 26, ganun ulit, magkakatapusan ulit ng July, mag-aabono ulit tayo. Kung hindi man, August, yan. Basta, alagaan natin ng maganda itong ating halaman. Pati yung gabi, yan, may abono na rin. Yan, ayan, buwig na ating diyas. Maliliit talaga ang buwig ng diyas. Hindi katulad ng lakata na mahaba, yan. Senyorita yan. Dalawa. Tapos meron pa doon, Yun. Yun, ito sa isang linggo pwede na itong tibain mga ka-farmers. Yan. Sa isang linggo pwede na yan mga ka-farmers, mataba na yan. Yan mga ka-farmers. Ang gagawin natin, tanim lang tayo ng tanim mga ka-farmers. Yan. Tapos ito, lilipat naman tayo dun sa kabila. Yan, sa kabilang yan, kabilang ilat na yan. Kaya, yan naman ang aabonuhan natin. Abang-abang lang po mga ka-farmers. Ayan mga ka-farmers. Ayan. Dito naman tayo sa kabila. Galing na tayo dito sa kabilang yon. Nandito naman tayo sa kabila. Kabila ng ilat. At
ang gagawin natin, tatanggalan ulit din natin layak, yung puno ng ating lalagyan na abono. Bago natin siya lagyan. Papansin nyo, may mga sibol-sibol na ulit, katatabas lang natin, kasi nag-uulan kasi mga ka-farmers, kaya mabilis talagang dumubo yung damo. Sana nga itong mga ka-farmers aabunuhan na nila pagkatapos na magtabas. Sabi ko ako na lang ang mag-aabuno na next week para ako may content tayo mga ka-farmers. Ayan, kaya ako ngayon na mag-aabuno. Pero kung tutusin, kaya naman nilang abunuhan yung nagtabas. Yung aking bayaw nga pala at saka yung aking si kuya na rin, yung kanila sila lagi magkasama magtrabaho. Yan. Meron din silang ibang trabaho na ginagawa sa ibang may lupa naman. Nagtatabas din sila, nagkakalakal. Yun mga ka-farmers. Yung trabaho nila. May inaalagaan din silang lupa. Kaya ang gagawin natin, ayan, para may content tayo, ayan. Sana po huwag kayong magsawang sumuporta sa ating mga video. Yan, noorin nyo po lahat. Sana po tapusin ninyo. Tapos gagawin natin mga ka-farmers, alagaan talaga natin lahat ito ating munting taniman. Hindi naman natin talaga ito pinababayaan mga ka-farmers. Talagang aalagaan po natin, pagagandahin talaga natin ang ating mga tanim. Tapos meron nga palang ito, mapakita ko sa inyo mga ka-farmers, ito yung kakawate, yan, Madre Cacao, yan, yung Madre Cacao nga ating kukan pala, medyo tatanggalan natin ng sanga, yung ibang sanga ay tatanggalin natin para rin nakakakanlong sa ating tanim. Yan, nakakakanlong. Siyempre pagka yung nakakanlongan hindi nasisikatan ng ating tanim, hihina yung ating tanim. Dapat nasisikatan talaga ng araw. Yan. Kaya yung ibang sanga niyan, siguro ating tatataan, tatanggalin. Pag sinabing tataan, yung hindi na natin siya patutuloyin. Pero hindi naman natin papatayin yung puno. Yun lang. Sanga lang yung tatanggalin natin, kukunin natin. Papatayin natin yung ibang sanga. Tatanggalin. Ayun mga ka-farmers. Yung kasing Madre Cacao na yan ay hindi sa akin, sa kapatid ko. Pero pwede naman, wag lang papatayin. Yan. Wag lang papatayin. Pwede naman natin tanggalin yung ibang sanga kasi nga nakakakanlong sa ating tanim. Pag kanlong, ibig sabihin yung hindi siya naaarawan. Okay lang kasi sa halaman talaga mga ka-farmers, naaarawan din. Yan. Talagang pan. Tapos ngayon, may pakita rin ako sa inyo mga ka-farmers. Ito, yung ating tundan. May isang hinog na, o baka nga sira na yung isang hinog na yun, pwede na siyang tibain. Ibig sabihin siya, manahinugan na, magulang na siya mga ka-farmers. Yan. Yan, magulang na yan. At may pakita rin ako sa inyo mga ka-farmers, napakataas na puno ng saba. Ang haba ng bunga. Yan. Yan mga ka-farmers, oh. Ang taas ng puno ng saba na yan, ang haba ng bunga. Pero hindi pa, alangan pa siya, hindi pa pwede siyang tibain. Payat pa. Siguro mga 2 linggo pa siguro mga ka-farmers. Yan, pwede na yan kuhanin. Ang lalaki talaga ng buwig ng saba natin ngayon kasi hindi na tayo ngayon, hindi katulad dati na nagpaparami tayo ng suwe. Ngayon ang suwe, yan na lang ang suwe. Yung doon sa kabilang yon, nagpasibol tayo ng isa, nagpatuloy tayo ng isa. Dito naman sa isa is nagpatuloy din tayo.
ng isa. Kapalit naman ito, may buwag na rin yung mga ka-farmers. Yan. Payat pa lang ang buwig nito mga ka-farmers. Yan. Payat pa yung buwig na yan mga ka-farmers. Malalaki kasi ang lalaki ng puno mga ka-farmers. Oh. Lalaki ng puno ng saba. Hindi tayo nagpaparami ng gusto ngayon. Tulad yan mga ka-farmers, pakita ko sa inyo. Yan, itong suwi na yan. Yan, suwi na yan. Yan, babawasan natin. Ang itutuloy natin yung nasa loob. Yan, ipatuloy natin. Ito kasi sa labas na yan, lalawak yan eh. May tanim tayo doong guyabano. Yan mga ka-farmers, guyabano yan. Pag pinalawak natin, ay makukuha na yung guyabano, aabutin niya. Kaya hindi natin siya palalakihin. Tatanggalin natin yung nasa loob, yung ating patutuloyin. Yan mga ka-farmers. Ito naman mga ka-farmers, itong saba na yan, maliit pa yan. Pag bumuwig yan, hindi na natin patutuloyin. Dito tayo magpapasuloy sa kabila. Kasi doon sa kabilang yun may kape. Para hindi mamatay yung ating kape, mga ka-farmers. Yan. Ayan, lahat na yan ay aabunuhan natin. So yun namang saba na yun. Babawasan natin yung maliliit yung mga ka-farmers. Yan, kita nyo. Babawasan natin yung dalawa dyan na maliit. Yung itong malaki-laki na, yan natin patutuloyin. Patataasin natin mga ka-farmers. Yan. Yung mga ka-farmers, ang pag-aalaga ng halaman. Hindi naman tayo magaling mga ka-farmers. Minsan nanggagaya rin lang tayo. Sumasabay tayo sa mga napapanood natin, nag-advise sa atin anong dapat mong gawin sa iyong halaman. Siyempre, doon na rin tayo kumukuha ng idea sa kanila para mapaganda natin yung ating munting taniman mga ka-farmers. Ganun talaga mga ka-farmers ang pagsasaka. Hindi siya sa nag-aaral. Oo. Kasi talagang nakikita yung tamang proseso ng paglulupa mga ka-farmers. Yan. Pero sa atin, base naman tayo sa ating mga karanasan. Doon tayo bumabase. Ano ba yung maganda? Ano ba yung dapat natin gawin sa ating munting halaman? Munting tanim. Kaya mga ka-farmers, tuloy-tuloy lang mga kailangan. Ito nga pala, ito puputol-putulin natin mga ka-farmers. Ito nga pala ay kamuting kahoy. Puputol-putulin natin siya at ating siyang itatanim. Hindi ko nga pala ito pagka kasi bumunot ako, minsan tinatapon ko na doon sa ilat. Hindi na natin pinatutuloy. Pero ito, nagtira ako ng dalawa na lumba, binunot pero hindi natin pa kinuha. Gagawin natin, puputulin natin mga ka-farmers at ating itatanim. Yan, puputol-putulin natin. Pero dito lang sa magulang na tayo kukuha. Doon sa dulo, iba dyan, tuyo na yung dulo niyan eh. Siguro mga ilang puto lang. Ating itatanim para meron din tayo pang merienda naman, pang sarili lang. Pang merienda, pang konsuman. Hilo pa, pwede yan mga ka-farmers. Yung kamuting kahoy. Pero sa ngayon mga farmers, tuloy-tuloy lang natin ang paglilinis ng puno ng ating kape, saging at kape na lalagyan natin ng patata. Kaya tuloy-tuloy lang mga papas, gagawin natin ito. Lilinisan natin yung puno. Para
Ayan mga farmers, yan po, nalilinisan na natin yung puno ng ating saging at saka ng kape. Kahit anong puno na, nililinisan na ulit natin. Yan, maglalagay naman ulit ako ng abono. Abang-abang lang mo mga farmers. Yan mga farmers, nalagyan na ulit natin ng abono yung ating saging. Yan mga farmers. Yan, yan mga farmers, pasin nyo. Yan. Malinis yung puno. Nilinisan natin para talagang diretso sa lupa yung ating abono. At nagdidilim mga farmers, maganda-ganda. Pag umulan, pag naman kalakasan, hindi maano dati abono, pero maganda. Kung uulan nga, talagang mga farmers, matutunaw agad yung ating abono. Yan mga farmers. Yan o. Yan, yan, mula doon hanggang dito lang ako sa may puno ng tunda na yan. Tapos pupunta naman tayo banda ron mga ka-farmers. Itutuloy natin yung ating pag-aabono. Sa ngayon lang yung aking timba wala nang laman. Kaya kukuha ko ng abono ulit doon sa sako, sa kubo. Yan, itutuloy natin mga ka-farmers hanggang doon sa hanggang silangan, hanggang doon sa may puno ng ating langka, yung ating abonuhan mga ka-farmers. Yan mga ka-farmers ha, abang-abang lang po sa mga mangyayari mga ka-farmers. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa ating mga video mga ka-farmers. Ayan mga ka-farmers. Yan mga ka-farmers, tapos na nga pala tayo mag-abono. Ayan, halos lahat ng puno na tanim natin ay nalagyan na natin rin ng abono. Yan, kahit itong langka na to, mayroon na ring abono yan. Yan, halos lahat ay nalagyan na natin ng abono. Yan mga ka-farmers. Yan, mula dun sa ating inumpisahan kanina, yun, mula dun hanggang doon sa may puno ng langka sa kasilangan, nalagyan rin na natin ng abono yung mga ka-farmers. Yan o. Lahat ay maka-farmers, nalinisan na rin natin yung puno para mas direktang sa puno mismo ng saging, ng kape, siya talagang sisip-sip ng abono. Yan. Para direktang sa kanila talaga mapupunta yung sustansya ng abono. Yan. Meron pa tayong naiwang isang sakot mahigit at kaunti. Yan ay sa susunod na buwan natin ilalagay mga ka-farmers. Yan mga ka-farmers halos lahat ay nalagyan na natin. Wala tayong nilibanan na ibang puno. Lahat talaga ay mayroong laman. Lahat ay nalagyan ng abono. Tapos meron nga pala ako doong hukay pa nung nakaraan na hindi ko pa nalatamnan ng saging. Siguro bukas pagbalik ko, ayan, tatamnan ko. Sabay lalagyan ko na rin ng abono. Yung mga ka-farmers. Pala ngayon, mayroon nga pala akong kukuhaning saging na tundan na videohan ko na ito nung nakaraan. Ito, may hinog na isang piraso. Ayan mga ka-farmers. Ayan mga ka-farmers, makikita nyo may hinog na isang piraso. Ayan, medyo malabo yun nanilaw na. Baka nga natukanan ng ibon mga ka-farmers. Pero kukuhanin na natin yan ngayon mga ka-farmers. Ayan. Okay. Kuhanin ko na yan ngayon. Yan. Ayan mga ka-farmers, titibayin na. Patumba na siya. Tumba na. Isang hinog na mga ka-farmers. Hinog na. Ito mga ka-farmers na. Halos natutuka na nga ng ibon.
Ayan mga ka-farmers. Oh. Maliit lang na buwig. Siguro yung piling din niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na piling din mga ka-farmers. Ayan, ayos yan mga ka-farmers.